Okay, ito na po. Dahil nga po si Alputera at LRY po ay mainit po sa DSWD. Dahil may ginagamit po silang mga bata na mga peking pirma po. Pinapapirma mo na lang po kahit sino. Kahit pinagbabawal na po yan ng ating batas. Biro mo nyo po, may pinapapirmahan po silang 7 to 8 years old, mga 12 years old. Ano po ba yan? May kinalaman na po ba yan sa politika? Stupid. Diba? Wala pong kinalaman sa politika yan. Pero ginagawa po lahat nila para po magpapansin itong mga hayop na Alputera at LRY vloggers. Itong mga to ay mga bayaran na nagkaistapahan ng 500,000 each na tinangay po ni Chupa Moreno. Chupala yan! Chupala yan! Chupala yan! Sila po ay nagkaroon din po ng sasakyan na illegal at inahunting po ngayon ng LTO at ng LTFRB. Kolorum po ang ginagamit nilang sasakyan. Kita nyo naman po, dyan pa lang magsasagawa ka ng tay kami naman, betlog mo, korduroy, ay ginagamit mo naman illegal. Tapos mga vlogger mo, illegal dahil mga bayaran ng 500,000 each. Aray ko. Grabe, no? O, pakinggan natin to. Ito po, medyo mabantot po ito. Pagtsagaan natin, medyo mabantot ang mukha, mabantot ang bunganga. Anak ka ng po. January 31. After January 31, magpapapirma pa ba kami? Yes. Okay? Magpapapirma pa kami. Pero, yun nga, kasi... Ito po yung nangangarap maging abogado, hindi makapasa kasi nga, bobo! Aray ko. Ayan. Nangangarap po itong maging abogado, si Bantot, kaso hindi makapasa kasi nga, bobo! Stupid. Pre, kapag minail ninyo, it will take some time for us to receive it eh. Kaya may cut off yung mailing. Magpapapirma pa kami. Ngayon, yung mga gustong magpapirma, okay pa rin yun. Pero you have to hand over the signature to us by then. Ayan. Harot, maraming salamat sa super sticker. Ma'am Marichu Tongol, maraming salamat po sa super stickers. Nakaka-miss midnight long live mo, Miss Joey with Sas. Kailan kaya ulit? I really hope I could do it kapag nagkaroon na uli ng break. Balitaan ko kayo. Ayun. Ayan kasi po nag-post siya kahapon, pakita ko na nga lang po sa inyo ito. Nag-post siya po kahapon na, ito po parang mabantot po ang pagka-post niya. Ang sabi niya, ito, tulungan niyo po kami, hindi namin kaya. You can start your signature campaign in your own community. Wow! Nagpapagga po sila na napakadami daw po. Diba? Nagpapagga po sila na napakadami daw po ng pumipirma. Wow! Ang lupet. Aray ko. Diba? Napakarami. Tulungan niyo po kami, hindi na namin kaya. Tek, no? Grabe. Grabe, umaapaw pala ang pumipirma dyan. At sabi nga natin, kahit ano pong gawin nyo, kahit iduldul nyo yung kuyukot nyo dyan para pumirma dyan, kahit si Alputera po ay maghubot-hubad dyan, kita ko yukot, wala pong mangyayari dyan sa Supreme Court. Mga tanga-tangang DDS lang ang maniniwala dyan. Mga tanga-tangang DDS. Bakit ano po ba sabi ng Supreme Court? Basahin ko po sa inyo ito. Datay kami naman, signature campaign to free Duterte is moot. SC, Supreme Court, has no power over ICC. If you sign it, you've been fooled. Aray ko. Okay? The campaign signature is really scam. Okay? That is a scam propaganda of the DDS Luganatics. Okay? Please understand this important quote. Even the Supreme Court have no power over it. Where? On the ICC. Okay? If you compare, or if the Supreme Court will rule against the ICC, it has no power over bridge over troubled water. Like a bridge over troubled water, I will let you die like
No joke. Di ba? Ano sabi ng Supreme Court? I will let you die. Hahayaan ng Supreme Court, mamatay dyan si Digong. Saan mamamatay? Diyan na sa ICC yan. Susunugin na yung hayop na demonyo na yan. Aray ko. Kaya kahit anong gawin nyo, mga talipanda sa pagpapapirma dyan, na kahit anong gawin nyo, nakakutsabahin nyo pa yung Supreme Court, kahit bumabor sa inyo ang Supreme Court, kahit mamatay na si Digong, walang magagawa. Sa ICC yan. Diba? Dahil ang ICC po, yan po ay isang kagawaran internasyonal upang magbigay hustisya sa mga taong walang kapangyarihan. Sila po ang naatasan dyan. At yan po ang tinitrabaho nila laban sa betlog na kurduroy ni Digong. Okay? Kung saan ang ating mga mahihirap na kababayan ay walang iya na pinagpapatay noong panaong Duterte na tinakpan lamang ng karton. Ngayon po, si Digong mismo ang karton. Kaya Alputera at LRY, ubusin nyo man ang ubusin ang flood control na galing sa homeworld na ninakaw nyo. Hindi pa rin uubra yan. Okay? Pinapayaman nyo lang ang mga vlogger nyong tatanga-tanga. Anak ka ng po. Diba? Pinapayaman nyo lang ang mga vlogger nyong tatanga-tanga at luluga-luga-luga. Diba? Kapag pumirma kayo dyan, pinapapirma lang naman nila ang mga mangmang na DDS. Pero pag tayo nakatsempo po niyan, nakatsempo po sa lugar natin yan, putek, duduraan ko sila harap-harapan. Pupulitin ko yan, babasain ko yan. Babasain ko yan pag nakita ko yan ba na yan, babasain. Ano pirma-pirma to? Babasain ko yan. Ibubuhos ko dito ang kinukolekta kong mga tae ko. Diba? Nakatandaan nyo yun? May mga tinukolekta po akong tae dito laban sa China. Pero dyan ko na lang ilalaan muna yan. May mga sobra-sobra pa ako dito eh. Aray ko. Diba? Huwag lang po talaga matya-tsempo sa mga lugar natin yan. Kapag na-tsempo sa mga lugar natin yan, ay talagang duduraan ko mga hayop na yan eh. Mga hayop kayo, niloloko nyo yung mga taong bayan, ha? Niloloko nyo yung mga taong bayan, ginagawa yung tanga. Meron kayong sariling desisyon para lang gamitin nyo ang ganyang lecheng tay kami naman na yan na illegal. Van nyo nga, illegal eh. Bas nyo nga, illegal eh. Putik pati pa naman yung mukha ni Digong na illegal din na maka-China ang hayop na yan. Diba? Oh, ayan po. Hindi nila marerebat yan kasi totoo yan. Okay, dumako na po tayo dito sa ating, ito po, siyempre hindi natin makakalimutan to ang ating mga kapulisan. I-update ko lang po kayo sa ating mga kapulisan. Ang sabi po ng ating mga kapulisan. Ito po. Bagong silid-aralan, bagong pag-asa. PNP tumulong sa mga mag-aaral sa Cagayan. Ayan na, nakita nyo naman po ang ating mga kapulisan. Hindi lang po pagprotekta sa ating mga sibilyan at mamamayan. Ay, nandyan din po sila para po tumulong sa ating mga estudyante. Doon po sa Cagayan, nagtulong po sila sa pagpapatayo ng bagong silid-aralan at bagong pag-asa. PNP. Yan po ang PNP. Sa pangunguna po, ngayon po, ha? Ngayon po, simula ngayon, Chief PNP na po si Nertates. Okay? Chief PNP na po si Nertates ngayon. Dahil po nagretiro na po yata si General Torre. At maganda po yung ganyan para maayos na po ang lahat. Ayan na. Congratulations, Chief PNP, Chief Nertates. Siya na po ay PNP Chief dahil nagretiro na po si General Torre. Napakaganda po niyan. At wala naman po kasi tayo masasabi dito po kay wala naman po tayo masasabi dito po kay General Nertates. Dahil po, ito pong ginawa niya sa kapulisan ay maayos naman po. Marami po silang accomplishments and for the record and
to set the record straight, we have seen many achievements in the leadership of General Nortates, especially yesterday, low above all, former Senator Revilla yields to justice, surrenders to PMP. Ayan po, isa na naman pong achievement na napasuko po nila ng mapayapa si Bong Revilla. Bong Revilla! Tut, 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 tut. Buduts! Aray ko. Dalawa na yan. Pangalawa na yan, Bong! Aray ko. Pangalawang beses na po ito! Ano ba yan? Totoo ba yung kasabihan mas masarap sa second time? Pagayin mo si BBM. No joke. Okay, yan po At nakuha nan po si Bong Revilla ng maraming barel. Wow! Ba't ganun? Akala ko espada, ba't barel? Ang dami pong barel na nakuha kay Senator Bong Revilla. Wala na po yung panday. Bagay, upgraded na, no? Ang dami pong barel na nakuha kay Bong Revilla. Pero pakinggan po natin itong pakinggan muna po natin ito. Ito. Ito pong kay Revilla, pakinggan natin. Ito po. Para kay dating Senador Bong Revilla. Sandali lang po. Ayusin ko lang po. Ayusin ko lang po. Ito po ang handog ng kapulisan para sa taong bayan. Si Bong Revilla po ay kasama. Kasama po sa ordinaryong preso. Na nakakulong ngayon sa New Quezon City Jail sa Payatas. Kaugnay po niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si BJMP spokesperson J. Rex Bustinera. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga Ganda po. talaga ng mga host ng TV5, no? Grabe, oh. Grabe naman yung mga host ng TV5, no? Grabe, hindi katulad ng GMA7, may mga korduroy na balat na. Grabe, tingnan nyo. Ang kinis talaga ng ng mga TV5, ho. Sabi ko sa inyo, tingnan yung mga TV5, ho. Ang lupet, men. Talagang matatakam ka sa balita. Aray ko. Diba, para Jason Reyes? Para Jason Reyes, iba rin to, eh. Po at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Morning. Sir, kamusta po ngayon, umaga, si dating Senador Bong Revilla? So far po, okay naman. Wala naman tayong natanggap na any negative report concerning his detention kagabi. At this point, nasaan po siya nakadetine? Nasa selda ho siya ng mga newly committed PDL. Oh, kita mo, nasa selda, ordinary, nice. Tama naman po yan, eh. Tama po yan, hindi po katulad natin. Dapat tayo pag pantay-pantay, the law applies to all, otherwise, araw na rin nararo, diba? The law applies to all against all odds. May kasama rin ho siyang 4 dahil ho may mga co-accused siyang sumunod after ilang hours kagabi. So ilan po yung mga nakadetine doon sa kwarto na kasama ni former Senator? Bali 5 ho sila eh. 5 ho silang bagong dala galing sa Digang Bayan. Okay. And kailan po siya maililipat sa general population? That is after 7 days ng kanyang medical quarantine, classification and assessment. Oo. Ay, sir, baka po pwede po ninyong masabi sa amin kasi kahapon, although we all know naman po ang release po ng booking procedure ay manggagaling sa PNP. Pero bakit po kaya hindi nakita ng publiko yon? I cannot speak in behalf po sa PNP kung ano po yung booking process nila doon. Sa BJMP ho, kami magkaiba ho kasi kaming ahensya. Okay. I understand, meron na po kayo mga unang naging pahayag patungkol nga po sa wala pong no VIP treatment dito sa mga high profile na makukulong No sa VIP treatment. Tama po yan, no VIP treatment. Tama yan. JMP. But of course, para po sa ating mga viewers, ano po ba ang sukatan o konkretong sukatan ng no VIP treatment? Una po, kung ano ho ang pribileyo at dadanasin ng isang ordinaryong bilanggo, ay ganoon din ho para sa lahat, kahit po ay high profile yan, former politician o isang government official. Selda ho, pare-pareho lang ho ang disenyo ng selda nila at ihalo naman ho siya sa general population. Kung ano ho ang kakainin ng isang ordinaryong bilanggo, yun lang din naman ho ang ihain sa kanya. Nice! Yan! Tama yan!
Ang oras ng dalaw ay susundin ho nila kapareho ng lahat ng mga dalaw din. At ganun din ho, katulad ng isang ordinaryong bilanggo, lahat din naman ho ng kanilang lahat ng karapatang pangtao ay susundin naman natin. Oh, Nice! Speaking of, nabanggit niyo po kanina, no, tungkol po sa pare-pareha sila ng kakainin. Magkano po yung kanilang budget per detainee? At saka, ano po ba yung unang kinain ni former Senator Bong Revilla? Ang Pechay. budget ho natin ay 100 pesos per day. Pechay. Hahatiin ho yan sa apat na kain, kasama na ho ang merienda. Unang kinain niya ho. Ang menu ho kagabi, ang pagtingin ho namin sa official menu ay ginisang pechay. Uy, napakasarap, pechay, men! Pechay! Tama yan, masustansya yan, Mr. Bong Revilla. Napakasustansya po ng pechay. Meron po siya mga lactobacillus, amino acids, at collagen. Kaya gaganda po ang inyong skin sa pechay. Lagyan niyo po ng konting soy sauce and salt, and it's ready to cook. Team Bright. Oo. Okay. So, may iba pa po ba siya mga special request habang nakakulong? Wala naman ho. Generally, lahat naman ho sila, including the former senator, ay cooperative Tama, Green Day, mahilig sa pechay si Bong. Ilang kaya kinain na pechay niya, no? Aray ko. naman sa process ng kanilang pagdala sa loob ng kulungan. At wala naman ho tayong any incident regarding that. Okay. And of course, paano po yung mga visitation procedure? Katulad nga ho ng isang ordinaryong bilanggo, mayroon din ho silang pribilehiyong dalawin. Karapatan ho nilang madalaw ng kanilang immediate family. Tuesday to Sunday, mayroon ho tayong visiting hours. Oo. At kapag hindi naman ho makakapunta ang kanilang mga dalaw, pwede ho mag-i-dalaw o yung video call, virtual visit. Uy, idalaw, oh. And, Hindi na pala mahirap, Senator Bong. Okay na yan. Meron ka palang idalaw. Kung saan dadalawin ka via electronic. Swerte ka na rin. Swerte na. May idalaw, di ba? Ayos na rin. May idalaw. Hindi ka marurungkot. May pa-video call. Okay. For the record, bawal po ng mga any electronic devices sa loob, no? Correct. Correct. Okay. Yung video call ho natin ay official jail gadget po yun, tablet and laptop. Aha. Wala ho silang gadget, internet access, cellphone, tablet, laptop, o even aircon, wala ho. Ventilador lang po yun na dalawa. Yun! Pangsampo. Alright. And sa puntong ito po, sir, ano po ba ang garantiya natin sa publiko na ang sinasabi po natin na no special treatment sa mga high-profile na mga bilanggo ay hindi po salita lamang? Opo, tama. Hindi lang ho ito salita o direktiba nga ng aming Secretary of the Interior Local Government, Secretary John Vic Rimulya. Kundi pinag-utos din po ng aming Chief BJMP, si Jail Director Roel Rivera, na i-monitor yan, i-check at ang lahat na mapapatunay magpa-practice niyang VIP treatment na yan, ikakasuhan at tatanggalin sa serbisyo. Oy. Ay, malinaw naman ho yun. At nasa polisiya na ho talaga namin yan. Fair treatment, pantay-pantay, pare-parehas lang ang pagtrato sa lahat. Yun. Alright. Doon po sa mga nakikita naming video ng itsura ng kanyang kulungan, ito po ay mga bunk beds, ano? Sino po ba yung makakasama niya doon? Yung sino po yung makakashare niya, no, sa bunk bed? Saan po siya matutulog? Sa taas? Uy, sarap buhay. Apakalupit, men. Wow. Oh, bakasyon. Second time around, bakasyon. Aray ko. Taas po ba o sa baba? Nung dinala ho kasi siya, mag-isa lang ho siya nung 2:30 ng hapon. So mag-isa lang ho siya doon sa seldang ganong kalaki. Inaluan ho siya nung 4 na former DPWH official nung hapon. Hoy! Hindi ko lang ho na monitor kung saan ho siya. Pero ayun ho, 5 ho ang 5 kama ho yun. Malamang tig-isa ho sila. Pero double deck ho kasi yun pag 10. Oo. Pero ito pong kulungan na ito ay di hamak na maganda po, no? Kumpara doon sa mga nakagisna na po natin na mga kulungan sa iba't ibang lugar po sa atin. And para lang din po sa kaalaman ng ating mga kapatid, ito po ba ay, paano po ba ang ventilation dito at ang kanilang CR? Opo, ito po ay bago at modernong facility natin. Hindi ho ito pinagawa para lang ho dyan sa mga na-involved sa flood control. Capital. Ito ho ay may laman na 3,612 mga city jail, mga residente ng Quezon City na nakakulong dyan. At hindi lang ho yan nag-iisa, meron ho tayo 142 projects na ongoing at yung iba natapos na mga bagong tayo, magagandang facility. At yan na ho talaga ang standard ng design natin. Kaya pinapakita ko namin, yan na ho ang bagong kulungan natin sa lahat ng kulungan. Last na lang po, very quickly na lang po, sir, kasi alam po natin dito sa kulungan na ito ay sinasabi nga natin na no special treatment. Ay syempre ang tanong din po dito kasi sinasabi ni former Senator Bong Revilla yung kanyang security reason. So doon po sa pagsama sa kanya sa general population after the booking and all Ayan na, sasama sa general population, men. Abangan natin yan. Ano kaya magiging tatak ni Bong Revilla? Bahala na gang, Sputnik, Agimat Party List.
ba? Abangan po natin yan ha, kung ano magiging tatak niya. Baka siguro agimat yan o kaya panday. Ayan po si Bong Revilla na ngayon po ay nakakulong. Nakakulong po dito sa BJMP. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno, dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang
magpahinga. Marami na kong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol.